Hello! Magandang pa rin tayo at magandang pogi, mga kabartudes. At mag-ingat po palagi. Siyempre, iwas tayo sa mga taong negatibo at mga elementong negatibo. Sumayin nyo palagi ang pagpapala ng Diyos at ang kagalingan nyo ay mas manaig at kalakasan nyo ay mas maging powerful sa lahat ng inyong mga ginagawa sa araw-araw at pang-araw-araw yung kilos. No? Maraming nagtatanong sa akin at ito matagal ko na rin kasi hindi sinagot at ngayon ko lang gustong basahan si Kaufman, Nicholas Kaufman, yan, tama ba? Kaufman, Nicholas ba tawag doon? O Nicholas Kaufman, yan, basta yun yan, ha? Kasi Nicholas Kaufman na tignan natin kung bakit at ano ang nangyayari at anong pagkatao ni Nicholas Kaufman para malaman natin kung ano ba ang energy na inilalabas niya connected doon sa ating former President Duterte sa kanyang hawak na kaso o kaya bilang abogado o lawyer ni former President Duterte o PRRD. Ayan. So, sa mga nagtatanong, ito na po yung inyong mga tanong. Binabati ko yung mga taga-Taiwan para hindi magtampo rin. Ano? Hindi ko rin nababati. No? Marami po kayo. Saudi, USA, Australia, Japan, Hong Kong, Saudi Arabia, ulitin ko, Taiwan, at China, marami kasi, halos lahat ng bansa, binabati ko, doon sina-shoutout ko pala dahil nagpapa-shoutout, no? Mga client ko dyan sa iba't ibang bansa at iba't ibang lugar din. Sa Pilipinas, mga taga Quezon City, Tondo, Manila, Ilocos Sur, Iloilo, Davao, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Basta marami po. Kaya shoutout po sa inyo lahat mga kabartudes at sa lahat ng mga sumusubaybay ng aking videos. Maraming salamat. Siyempre sa lahat na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po tayo para tumaas ang ating subscriber at marami ang nararating ng ating video at nakakapanood at marami tayong natutulungan at nagagabayan. Maraming salamat at dalangin ko ang inyong mga kagalingan at kalakasan at tagumpay sa inyong pamumuhay at buhay-buhay. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, tingnan natin si Nicholas Kaufman, no? Si Kaufman, para malaman natin ang tatlong enerhiya. Ha? Mamaya, or sa susunod kong video, panoorin nyo rin yung reaction video ko doon sa nag-request na panoorin ko yung Sona. Actually, kasi pag di talaga ako mahilig manood ng mga mga issue. At ang aking pagtatarot reading ay palagi lang nakabase sa ating tarot card reading. Ayaw ko mahaluan ng mga fake news or yung mga marites na yan, whatever, kasi nadidistract tayo. Kaya mas maganda yung nakabase lang tayo sa later pwede, pero kailangan tapos na yung aking upload, no? So ayan, bibigyan ko lang ng konting reaction video yung sa Sona Bongbong Marcos. Kasi marami ako nakikita ron na mga eksena at saka mga hindi magandang pangitain at saka panlilin lang sa tao. Kaya titingnan natin na at kung bakit naging ganun. Bibigyan ko na reaction ang mga action nila. Bibigyan natin ng meaning or ng ibig sabihin, no? Yan, tingnan natin ang Nicholas Kaufman. Ano? Tama ba? So ito na, tingnan natin ang nangingibabaw na energy sa pagkatao, aura at enerhiya ni Nicholas Kaufman na ang legal lawyer ni PRRD sa Daheg.
Yan, thank you for watching and subscribing, and sa lahat ng mga nanonood at nag-aabang palagi ng aking kagandahan, taglay at tagumpay at kagandahan ng ating tarot reading, gabay at good vibes. Ayan, tingnan na natin ang energy ni Nicholas Kaufman. Nangingibabaw na enerhiya ni Nicholas Kaufman. Yan. Yan. Labor, no? Ibig sabihin, mataas ang enerhiya niya sa pagmamahal o pagmamalasakit at lover. Pag sinabi natin lover, mapagmahal, ano? Ibig sabihin si Kaufman ay mapagmahal at magaling, matalino. Yan. Bless of Jesus, no? At ang nangingibabaw na enerhiya ay tungkol sa father ng isang babae o si Vice President natin, ano? Ayan. At tangi ring nahihirapan siya sa isang babae na kalaban niya, lawyer din, no? So, I think kung dalawa yon or dalawang lawyer, basta dalawang lawyer, pwedeng babae, lalaki, pero dito sinasabi babae, no? Ayan, ang may hawak ng mas mahigpit na files or document, no? So, nahihirapan siya doon sa isang babaeng nakaupong pinakamataas na high emperor at ang high empress din ng Pilipinas or si President Lisa Marcos. Maaaring may mga usapin tungkol doon at usapin kay VP Sara, no? So naninimbang siya and win, no? Meron tayong nakikita sa enerhiya ni Kaufman na about financial o malaking halagang pera. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito kay Nicholas Kaufman, ha. Parang gusto niya parang gusto niyang tapos sa kamay din ng malaking halaga na binibigay ng sign nitong tarot card, the million sign o converted na sa sign of kanilang currency, no? Ang nangingibabaw kay Nicholas Kaufman is as in labor, and then isipin dito sa dalawang magkabilang panig na high emperatrice sa babae, kalaban o humahadlang sa isinusulong o pinaglalaban din ni BP Sara, no? At malaking bayad kay, hindi ko alam kung anong ibig sabihin itong malaking bayad kay Nicholas Kaufman. Yan. Aloka. Pero hindi lahat sasabihin ko, meron tayong mas malalim at hindi ko pwedeng sabihin at maaaring sensitibo o hindi dapat sabihin. Kaya ito lang yung mga signs sinasabi ko sa inyo. Kayo nang bahala magbuo ng istorya or ng idea nyo na makakabuo kayo ng katotohanan dito sa tarot card. No? Parang hindi ko alam kung may kasunduan to, no? Trade. Parang trade. Kasi alam mo, yan, trade, ano? Yan, parang merong kasunduan, whatever, no? Na mga involved ang financial, no? Babae, and then our, no? Ibig sabihin, may mga ganong factor, no? May mga ganong enerhiya na nangingibabaw kay Nicholas Kaufman, no? Para sa mga hindi nakakaalam at gustong malaman, kung titingnan nyo ang pangalan ng Nicholas Kaufman ay may ibig sabihin din yan. Nakikita ko sa pangalan niya ang pagiging isang, dun sa Nicholas niya ay victory, no? Victory of the people. Maaring iyan ay tagumpay ng mga tao or tagumpay ng tao, no? At ang kanya namang Kaufman ay trader or trade, o no, o kalakal o kalakalan,
So parang papasok doon yung pagkatao niya sa mga psychologically natin. No? Dahil titignan natin din yung mga ibig sabihin ng pangalan. Kaya malalaman at malalaman din natin yung mga ilang sangkap na ibig sabihin ng or meaning doon sa pangalan. Kasi ang Nicolas ay yan ay parang panglaban o kaya tagumpay dahil yan ay victory of the people, no? O tagumpay ng bayan. Yun, tagumpay ng bayan. Tapos yung Kaufman is a trader, no? Sa ano rin yan, may parang may ano yan, may ibig sabihin. So yan. So yan ang nakikita natin dito. So tingnan natin ang 7 card ni Kaufman na dalawa sunod. Ba? Ayan, tignan natin ang 7 card ni Nicolas Kaufman. Yan. Unang card, tingnan natin. Justice. Naninimbang at nasa hustisya o justice system ang hinaharap niya laban kay PRRD. Actually, alam naman natin na nandun nga siya sa justice system, ano? At siya ay naninimbang at siya ay naghahanap naghahanap ng hustisya ni PRRD. So, tingnan natin kung maaaring merong 60% tayong nakikita sa ginagawa niya kay PRRD para ipagtanggol, no? Kasi merong justice system, ano? Kaya medyo natatagalan pa sa dahig o doon sa kanyang reason si PRRD. Yan. Okay, 3 beses na kabiguan o kalumbayan na nagaganap o nangyayari sa pagsubok ni Kaufman kasi 3 kabiguan na maaring kinalulumbay niya o kinaluluksa o pinanghihinayang na hindi niya maitayo mag-isa or whatever na kakailanganin niya o meron siyang balisa din na pag-iisip kung paano niya malalabanan at mapapadali ang proseso sa pagpapalaya kay President Duterte. So, kailangan ang masusing pag-iisip at concentration at hakbang na gagawin sa mga planning pinaglalaban niya sa kaso ni PRRD. So, mean to say, marami rin sa kanyang nagagalit sa side ng mga kalaban at siya ay ayaw niya magpa-distract. Ngunit, mayroong mga pakinabang sa kanya ang mga tao, no, nagalit sa kanya. Ito yung nasusay ko po rin na syempre, hindi naman siya kauri natin or ibang lahi siya at tagapagtanggol din na mismong tagaheg siya or taga dun siya sa lugar na yon. Meaning to say, from ICC, tagapagtanggol din siya at kilala at tanyag at sikat. Ngunit, meron siyang distraction. Nakakaramdam si Nicolas Kaufman ng mga distraction sa sariling concentration. Nanidumi-distract siya kanya. Ang daming umaalulong sa kanya. Ano? Para siya ay guluhin. At kung ano mga sinasabi sa kanya. Or maaaring nagbibigay isipin din kay Kaufman. Yan. Nicolas. Damon. Sikat ngunit madilim. Parang mag-50-50 yung kanyang situation sa kaso ni PRRD. Alright, kaya mabagal. No? Okay. Siya'y nalulungkot. Ngunit parang may nangyayaring suhol o kaya invitation kay Nicolas Kaufman. No? So, ayan. Parang merong invitation o offer and tulong sa kanyang kalungkutan at siya ay nag-iisip kung kanyang paano niya babalansihin o kukumbinsihin yung sarili niya na gumawa ng tama at manaig ang tama sa kanya sapagkat may mga tukso sa kanya the under of on air. Parang nagkakaroon siya ng pag-aalinlangan, no, o balisa na para mas pabilisin ang kaso
ni PRRD. May kabagalan, kaya may kabagalan. May mga tukso sa kanya, nag-aalok o nag-o-offer. Ito ha, sabi lang ng tarot card to ha, pero hindi ako naninira ha. Kasi dito, sinasabi dito, merong sa kanyang maaaring unexpected event or magbibigay ng invitation or pandagdag sa kanyang kita or negosyo or transaction. Kasi siya ay isang trader or kalakalan. Kaya may ugali siya na nangangalakal or nag-trade si Kaufman o Nicholas Kaufman. No? At nakikita natin dito na mayroong mga something wrong and something right and mas mahal, mas nagkakaroon ng tukso o tuso na siya ay maaaring inooperan o binabayaran ng kalaban or whatever. No, basta may mga ganong factor at situation and the way na nangyayari. And then, number 9, isang babae ang magiging dahilan din ng hadlang sa kanya upang madaliin or isulong ang kaso agad ng PRRD. Kaya si Nicholas ay may kasayahan na may kalungkutan. So, balisa, no? Pero pinakikita niya pa rin sa taong bayan na he is a victory of the people, no? And then, malalaman din dito na isang mahiwaga o malakas na may kapangyarihang babae ang maaaring humadlang sa kanya o matindi niyang makakalaban para siya ay makonvince and then mahadlangan yung kanyang pagtatanggol kay PRRD. Kaya meron siyang mga doubt, pag-aalala or pag-aalinlangan at kondisyon. Kaya may mga kondisyon na lang siyang binibigay or ibibigay sa tao or sa mga nagtatanong sa kanya, no? At marami dyan na, no? Hindi ko rin alam kung sino tong anong lalaki na nakaupo sa trono at makapangyarihan. Ngunit ito ay maaaring ito na lang din ang pag-asa o maaari talaga makatulong ang isang matandang lalaki dito na mas makapangyarihan na nasa trono, no? Ayan. Merong powers na pwedeng makumbins nitong matandang to kung ito ay kikilos, no? Or magdidesisyon o magdidecide. I don't know kung sino to, pero kayo nang bahala mag-isip kung sino yan. And then, two mirror factor naman yung sinasabi rito na alanganin. Isang din na nakaupo na nasa trono din na medyo bata pa na makapangyarihan ang humahadlang sa kanyang mga sinusulong or kinakalakal. Kasi trader at saka name of the company si Kaufman, parang ganun siya, kalakalan ang kanyang misyon o trabaho at naaangkop sa kanyang pagkatao or na-aura natin sa kanya, no? So tignan natin ngayon yung katanungan natin kay Kaufman. So, tingnan natin ha. Shout out po sa lahat ng mga client ko, new client, old client, at long-term client or tinatawag loyalty client ko. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga sumusubaybay ng video ko, and update lang po tayo palagi. If ever na meron akong oras para makapag-upload, maraming pong salamat sa inyo. And more subscriber, like and share nyo ang aking video para mapanood din ng iba. At marami ang maliwanagan. Alam kong marami pa rin naguguluhanan sa inyo. Huwag po kayo maguluhan at papaliwanag ko mamaya sa inyo tungkol doon sa SONA, no? Na bakit naging masaya at nagpapalakpakan ang mga tao kung whatever impact and fluctuation. Ayan. Mapapalaya ba ni
o mapapanalo ni Nicholas Kaufman ang kaso ni PRRD sa ICC. So tingnan natin kung mapapalaya ba para malaman natin. Mapapalaya hanggat may pera. Ano? Mapapalaya hanggat may pera, may pag-asa hanggat may pera. Parang ganoon sa kaso. Kaya ganoon ang mangyayari. Isip pera, ipon pera at trabaho sa kanyang ginagawa. So parang tumatagal. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay na si PRRD ay napapagkakitaan. No? At tinatanong natin kung mapapalaya si PRRD. Basta may pera, mapapalaya yan. No? An issue about din sa pera. Pera ang maging susi. Kundi man ang Pangulo ng Pilipinas sa maging susi sa pagbalik dito. Pero pera pa rin ang magiging susi to the higher offer or to the higher money involved to, no, or money issue, no. Kaya tinatanong natin kung mapapalaya ba ni Nicholas Kaufman si PRRD sa lalong madali panahon. Lumalabas dito yung pera, no, mga kaperahan. I don't know, whatever. So ano yung sinasabi na bakit may ganyan, no? Ang sagot, hanggat may pera, laban lang at kung kaya pa, the money is power. Kaya ganun ang nangyayari, no? So, tingnan natin ha. Tulad ng sinabi ko na si PRRD ay habang nasa sa The Hague at sa sitwasyon ay napagkakakitaan. Daming pinagkakakitaan si PRRD, whatever. Kasi lalo na yung ganyan na nakita ko na nalaman na nakita ng tanti sa trade. Katulad din di ba meron tayong Nicolas Torre. Ayan, si Nicolas Torre din tagumpay ng ng bayan, ngunit for negative. Tapos si Torre ay isang parang Torre yun sa chess, isang tao or isang ng chess na mataas ang ambisyon or basta ganun mataas ang ambisyon. Ginagamit pang strategy to sa mga play o game, no. At ang Nicolas na yon, parehas Nicolas ang naghatid doon sa si Nicolas Torre tapos Nicholas Kaufman. Ayan, kaya may mga factor yung pangalan nila, no. Sige, tingnan natin. Ano ang dahilan ni Kaufman para ano ang dahilan ni Kaufman kung bakit hindi agad mapauwi si PRRD? So, tignan natin bakit. Ano? Okay. Ayan. Ang dahilan ay parang timeline or tuloy-tuloy pera pa rin to, may pera pa rin involved. Ibig sabihin paghahati ng pera, pagbibigay ng pera, whatever. So parang medyo tumatagal kasi pinagkakakitaan na nga siguro at meron na rin mga malaking bills, no, pinalalaki yung bills, whatever. Kaya hindi natin alam kung bakit ito ang lumalabas dahil sinasabi nito bakit hindi agad mapalabas si PRRD dahil meron pang blessing kay Kaufman na dumarating, whatever, and pakinabang o benefits. Yan. So, ayan ha. Pumupunta o papunta sa kanya ang pabor sa kanya ang mas nauna kesa pabor doon sa kanyang client or si PRRD. Alright. Huwag niyo po ako iba siya. Pakiintindi na lang mabuti yung aking mga sinasabi sa tarot card. Dahil nandyan po yung sagot. Ayoko lang maging emotional at ayoko rin makakita kasi ako mag-vision ko yung mga mali o negative na maaari at baka masabi ko siya ayoko nabigyan kayo ng mga isipin na hindi tama o hindi maganda. So ayan, kaya mabagal ang proseso, no? Ayun ang dahilan kung bakit hindi kagad mapalabas o mapalaya o mapauwi si President PRRD ni Kaufman sa Pilipinas dahil meron ditong support for financial, I don't know whatever, kung anong ibig sabihin niya, tarot card na yan na on the way palagi kay Kaufman, ha? Okay, next card. Kailan na ba tayo? Dalawa.
So, tingnan naman natin ang ikatlong tanong. Ano ang gusto ni Kaufman na paraan para makalaya si PRRD? Tingnan natin. No? Judgment. So, ibig sabihin, meron pa rin kasing mga nag-judgment yung dapat hindi daw pakialaman o i-judge ba si PRRD kung makauwi ng Pilipinas, no? Marami pa rin mga taong nagagalit. Ang gusto ni Kaufman ay mawala na yung mga nag-judge sa kay o matapos na o maubos na yung mga nag-judge kay PRRD. Ayan. Yan, judgment ha. Pero may lumalabas ditong trumpet or Trump ha. Kaya maaaring sign o signal ng isang Trump o trompeta pa rin ang magbibigay ng isang signal para magbigay ng warning or ng pagtulong kay PRRD, whatever. Then, kailan makaka-uwi si PRRD? So, tingnan natin kailan makaka-uwi si PRRD sa Pilipinas. Queen of Pentacles. Na, kapag naayos na yung lahat ng mga dapat ayusin kay PRRD at makaka-uwi siya kapag naupo na siguro yung anak niya na si BP Sara. I don't know ha, pero sinasabi kasi dito babae nakaupo at hawak ang pag-asa, no? Kaya makaka-uwi si PRRD kapag manatiling nakaupo or makaupo na si BP Sara. Yun. Parang may something ganun, no? Pero 50-50 medyo tumatagal pa, no? Pero baka magkaroon ng milagro or granted nga na makauwi at mapawalang sala si PRRD, pero wala pang linaw kasi puro pa asa pa, kaya 50-50 pa ang result, no? So nawa makalaya na si PRRD at makabalik na ng Pilipinas at panalangin natin na bigyan pa siya ng mahabang buhay at mahaba at makita niya pa si si BP na maging presidente. Ayan. Kaya talagang ang pag-asa ay na kay BP Sara ang tunay na duplicate key ni BP Sara. Mapauwi rin ang kanyang ama. Ayan. So last card, tingnan natin, may pag-asa pa ba na makauwing buhay si PRRD? Tingnan natin, may pag-asa pa ba? Yes, kung maaagapan. Kaya dito sinasabi, maraming mga opportunities at magagandang kinabukasan sa panibagong bukas ni PRRD kung siya ay mapalaya na ng mas maaga kasi may pag-asa. At 2, 4, 6, 8, infinity, lucky number. At meron pang pagbabalik. Ayan. Diba? Ayan, pag-asa at maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko, viewers ko. Thank you very much at maraming salamat syempre. At subscribe na and thank you for watching and maraming salamat. Dalangin ko ang inyong kagalingan at pagpapala ng Diyos ay sumain nyo palagi at maging strong kayo palagi sa araw-araw and good health. Kaya sa lahat ng mga gusto magpagaling, patarot reading, i-search nyo lang po ang aking FB, Bertud Bertudes, at kayo ay kumontak sa aking numerong 0962-615-5424. Viber, Imo, or WhatsApp, no? Pag nakapasok kayo doon sa Viber, Imo, WhatsApp, then ipat ko kayo ng FB at doon nyo ako makakausap sa Bertud Bertudes. Kaya maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay at wag po kayong magsawa at maraming salamat sa mga nagtitiwala at may buong paniniwala sa aking mga gabay ng tagumpay. Kaya kayo po ay magtagumpay at supresahin natin sila. Kaya always tayo panalo, always tagumpay, happy lang, good vibes lang para akit swerte. Always tayo positive. Kaya sa mga taong
hindi nakakaintindi at ayaw nilang intindihin at nakukuha pang magsabi ng mga comment na negatibo na hindi nila napag-iisipan at hindi nila nalalaman ng kanilang mga sinasabi. Kawawa naman kayo. Kung ayaw nyo makinig, bahala kayong manginig. Basta ako ay magbibigay sa inyo ng gabay na at gabing gabay lamang. Kaya maraming salamat po and thank you for watching at i-like and share nyo ang aking video. Yan. At dalangin natin si PRRD at si BP Sara na maging matagumpay. Huwag nating hayaan na hindi sila makatakbo sa ating ating gobyerno sapagkat sila ang pag-asa ng ating bayan. At nakikita ko na magiging maayos at successful ang bansang Pilipinas kung sila ang mamuno kasi mawala na ang mga ahas kapag sila na ang pumasok, wala nang kurap or mababawasan ng kurap hanggang sa maayos at matanggal lahat, maibalik. Alam mo, nalulungkot ako kasi nabastos or nasira ang ating tradisyon at kinabukasan ng mga kabataan sa mga susunod na henerasyon. Puro kahirapan, kaguluhan at di magandang kalagayan. At ang mga naghihirap sa ibang bansa na hanggang ngayon ay apektado rin ng mga pangyayari at nakikita, napapanood sa iba't ibang social media platform at sa lahat ng mga kabartudes ko. Mag-ingat po kayo sa lahat ng mga napapanood nyo at suriin maigi at alamin kung legit ba or kayo ay ini-scam lamang o binubudol. Kaya wag po kayo magpapabudol, wag kayong magpapa-scam at higit sa lahat, wag kayong basta-basta magtitiwala sa mga tao na hindi nyo naman talaga kilala or humihingi sa inyo ng tulong at pagmamakaawa, hindi masama ang maawa, pero kung deserve nilang tulungan at deserve natin silang bigyan kahit kaunti pagkakaloob ng Panginoon ang ating mga kabutihang ginagawa. Kung ano yung tinanim mong mabuti, mas mabuti at marami kang maaaning mabuti, pero ang tinanim mo ay masama, marami kang masamang aanihin. So karma is real at mag-ingat pa rin dahil marami ngayong mga lumalabas na iba't ibang klase ng mga diskarte. No, dahil sa kahirapan. Kaya lagi natin tandaan at suportahan natin ang mga taong may malasakit at naglilingkod sa ating bansa at mamayang Pilipino at sa ating bayan na mga naghihirap at suportahan natin ang mga nasa gobyerno na ating tagapagtanggol kasi kung hindi dahil sa mamayang Pilipino ay hindi naman sila talaga mabibigyan ng kapangyarihan sa ating gobyerno. Kaya tulungan natin lalo na yung mga side supporters at Team Duterte o PRRD na mga kanyang mga hindi kurap, no? Kaya walang kukurap para makamit ang kalayaan at pagkakaisa. Bantayan natin ang ating bayan, ang ating bansang Pilipinas at bantayan ang kaban ng bayan. Nauubos na, wala na, nagre-recycle na at gumagawa na naman ng pagkakaperahan ang mga kawatan o korap. Kaya huwag natin pahintulutan, bantayan ng kaban ng bayan at ihalal at suportahan ang mga taong pagkakatiwalaan natin. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nagtitiwala at may buong paniniwala at pangunawa sa aking mga kakayahan at gabay ng tagumpay. Magtagumpay kayo at supresahin nyo sila. Maraming salamat po and more power, more blessings sa inyo lahat. Dahil inaantok na ako at abangan nyo na naman ang aking susunod na video. At syempre, like and share nyo na rin to. Maraming salamat and thank you very much. Dalangin natin si PRRD at si BP Sara, ang family Duterte at ang mga nakaupo sa gobyerno na mabubuting tao at may malasakit sa ating bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you very much.
Okay, tapat nyo ang noo nyo sa inyong mga camera at kalooban kayo ng aking basbas. Hingi natin sa ating Panginoon ang inyong kagalingan at proteksyon at kapayapaan ng inyong mga pag-iisip para hindi kayo maguluhanan at ang inyong mga kabalisaan ay mawala. Sumayin nyo palagi ang pagpapalang ng Diyos at ang kagalingan. Maghari nawa ang kabutihan, hindi ang kasamaan, sapagkat ang may Diyos sa puso ay palaging mahal ni God. Thank you very much. Malakas tayo kay God, basta palagi tayo nakakapit kay God. Thank you very much. God bless you. More power, more blessings sa inyo lahat.